Sa Pilipinas, isang buong termino lang pwedeng maupo ang isang presidente at ang isang termino ay may habang 6 years. Pagkatapos nito ay hindi na pwedeng tumakbo ulit. Pero may mga presidente sa iba't ibang bansa na umupo sa pwesto ng maraming dekada. Ngayon ay samahan ninyo kong tuklasin ang pagbagsak ng mga diktador na matagal na namuno sa kanilang bansa. Ferdinand Marcos Sr. namuno sa Pilipinas ng mahigit 20 years mula December 1965 hanggang February 1986. Nagsilbi siya bilang sundalo noong World War II. Naging abogado siya at bar top-notcher pa noong 1939 bago pumasok sa politika. Nanalo siya sa eleksyon at naupo bilang presidente noong December 1965 at na-re-elect pa noong 1969. Nagdeklara siya ng martial law noong September 1972 na nagpalakas sa kanyang kontrol. Naipatupad din ang 1973 Constitution upang mapanatili siya ng matagal sa posisyon ng walang tiyak na limitasyon. Naging usapin ang crony capitalism kung saan mga taong malalapit sa kanya lang daw ang nakikinabang sa mga negosyo at proyekto. May issue din ng ill-gotten wealth. Sa katunayan, opisyal na kinilala sina Ferdinand Marcos Sr. kasama ang kanyang asawang si Imelda ng Guinness World Record para sa greatest robbery of a government na tinatayang nagdulot umano ng kawalan sa bansa ng halagang 5 billion hanggang 10 billion US dollars. Ngunit tinanggal na ito sa kanilang website noong 2022. Noong February 1986 ay sumiklab ang People Power Revolution na isang mapayapang kilos protesta na nilahukan ng milyon-milyong Pilipino, kaya napilitan si Marcos na umalis sa pwesto at pumunta sa Hawaii. Saddam Hussein, naging president ng Iraq ng halos 24 years mula July 1979 hanggang April 2003. Bilang isa sa top leaders ng Ba'ath Party na ruling party sa Iraq, si Saddam Hussein ang pumalit nang magbitiw ang dating president noong July 1979. Sa panahon niya ay nangyari ang Iran-Iraq War noong 1980 hanggang 1988 na nagdulot ng napakalaking casualties at pinsala sa ekonomiya. Sumunod dito ang paglunsad ni Saddam ng invasion of Kuwait noong 1990 at na-occupy nila ito ng halos 7 months. Noong 1991, pinalaya ng US-led coalition sa Gulf War ang Kuwait at pagkatapos ay ipinataw ang mabibigat na international sanctions sa Iraq. Pagkatapos ng 9/11 attack, sinabi ng US na national security threat ang Iraq at ginamit na dahilan ang claims ng weapons of mass destruction at alleged links sa Al-Qaeda para sa US-led invasion noong 2003 na naging dahilan ng pagbagsak ng gobyerno ni Saddam at kanyang pagtatago. Nahuli siya noong December 2003, nilites ng court sa Iraq, nahatulan ng crimes against humanity, sinentensyahan ng death by hanging at na-execute noong December 2006. Hosni Mubarak, naging president ng Egypt. Si Hosni Mubarak ng mahigit 29 years mula October 1981 hanggang February 2011. Siya ay dating Air Force Commander at kalaunan ay naging Vice President na pumalit nang mapatay ang dating President na si Anwar Sadat. Nasa ilalim ng state of emergency ang Egypt sa ilalim ng kanyang pamumuno na nagsuspende sa ilang constitutional rights, nag-censor ng press, nagbigay daan sa mas madaling pag-aresto sa mga kontra sa gobyerno, kaya napadali rin ang kanyang re-election ng paulit-ulit. Dahil umano sa police brutality, mataas na unemployment, hyperinflation at mababang sahod ay nagkaroon ng malawakang kilos protesta na dinaluhan ng milyon-milyong Egyptians at tumagal ng 18 days. Ang pag-atras ng suporta ng armed forces ang tuluyang nag-udyok sa kanya na bumaba sa pwesto noong February 2011. Muammar al-Gaddafi. Naging leader ng Libya si Muammar al-Gaddafi ng halos 42 years mula September 1969 hanggang October 2011. Isang young military officer na namuno ng kudeta noong 1969
na nagpatalsik sa monarchy, kaya bigla siyang umangat bilang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ginamit ni Gaddafi ang yaman ng Libya sa oil reserves para palakihin ang kita ng bansa, magkaroon ng free education at free healthcare. Naiugnay siya sa pagsuporta at pagpondo ng maraming terrorist organizations sa iba't ibang panig ng mundo, kagaya ng Irish Republican Army, MNLF at Abu Sayyaf Group sa Pilipinas at Hamas sa Palestine. Siya ang itinuturong nasa likod ng mga pag-atake kagaya ng Berlin Discotheque bombing noong 1986, UTA Flight 772 bombing noong 1989 at Pan Am Flight 103 bombing, kung saan nagbayad ang Libya ng $2.7 billion sa pamilya ng mga biktima. Noong 2011 ay sumiklab ang malawakang protesta sa Libya dahil sa human rights abuses at nauwi pa sa pagkakaroon ng civil war dahil dumami ang nagrebelde at lumaban sa gobyerno ni Gaddafi. No mercy sa pagtugis sa mga nagpoprotesta ang order ni Gaddafi, kaya naman nakialam na ang NATO sa ilalim ng utos ng United Nations na protektahan ang mga sibilyan. Bumagsak ang kanyang gobyerno at si Gaddafi ay nahuli at napatay noong October 2011. Ali Abdullah Saleh, naging president ng Yemen ng halos 34 years mula July 1978 hanggang February 2012. Isa siyang military officer na napili bilang president ng North Yemen noong 1978 at noong 1990 ay siya ang naging president ng Unified Yemen pagkatapos ng unification ng North at South Yemen. Sa ilalim ni Saleh, lumala ang kahirapan, tumaas ang unemployment at lumala ang problema sa kakulangan sa pagkain at tubig. Inaakusahan din siya ng korupsyon at nakaipon umano ng tinatayang nasa 32 hanggang 60 billion na yaman. Noong 2011 ay sumiklab ang malawakang protesta laban sa kanya dahil sa matinding pressure, pumirma siya ng transition deal at bumaba sa pwesto noong February 2012 at pinalitan ng vice president niyang si Abdrabbuh Mansur Hadi. Sa kabila nito ay hindi pa rin nawala ang kanyang impluwensya sa gobyerno at noong December 2017 ay napatay siya ng mga Houthi rebels. Yahya Jammeh, naging president ng The Gambia si Yahya Jammeh ng mahigit 20 years mula 1996 hanggang January 2017. Bago siya naging presidente, isa siyang army officer na nanguna sa military coup d'etat noong 1994 at pinatalsik ang dating leader. Nanalo sa 1996 presidential election kaya formal siyang naupo bilang presidente at na-re-elect pa ng ilang beses. Gumawa siya ng roads at infrastructure projects na nag-push ng agriculture at tourism. Pero mas malakas ang naging takot sa ilalim ng kanyang pamumuno. May mga alegasyon ng human rights abuses, media crackdown at pag-target sa critics at opposition. Noong 2016 election, natalo siya pero ayaw niyang bumaba dahil sa pressure ng ECOWAS o Economic Community of West African States at pagpasok ng regional forces sa Africa para ipatupad ang peaceful transfer of power. Umalis siya ng bansa noong January 2017 at napunta sa exile sa Equatorial Guinea. Robert Mugabe, naging leader ng Zimbabwe si Robert Mugabe ng halos 37 years mula 1980 hanggang November 2017. Namuno siya bilang Prime Minister nang makamtan ng Zimbabwe ang independence noong 1980 at naging Executive President noong 1987 kaya mas tumibay ang kontrol niya sa gobyerno. Bago ito ay pinamunuan niya ang revolusyon na humantong sa kanilang kalayaan mula sa pananakop ng United Kingdom. Pinalawak niya ang access sa education at health services kaya umangat ang literacy at public programs. Naging malaking issue rin ang balitang political repression at karahasan laban sa kalaban at ang state-sponsored massacre sa mga katutubo na taga-suporta ng oposisyon.
Noong 2000s naman ay lumala ang ekonomiya, naging kontrobersyal ang pagkumpiska sa mga lupain, krisis at sobrang taas ng inflation. Noong 2017, matapos ang power struggle sa loob ng ruling party at pag-atras ng suporta ng military at allies niya, hinarap siya ng impeachment pressure. Sa huli, napilitan mag-resign si Mugabe noong November 2017. Omar al-Bashir. Naging leader ng Sudan si Omar al-Bashir ng halos 30 years mula June 1989 hanggang April 2019. Isa siyang military officer na umakyat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng military takeover noong June 1989 na sinuportahan ng Islamist allies kaya mabilis niyang nakontrol ang gobyerno. Sa panahon niya, naging malaking issue ang civil wars at mga krisis sa loob ng bansa, lalo na ang Darfur conflict kung saan siya ay wanted ng International Criminal Court o ICC dahil sa mga aligasyon ng genocide, crimes against humanity at war crimes. Noong 2018 hanggang 2019, sumiklab ang malawakang protesta dahil sa hirap ng buhay at galit sa pamahalaan. Noong April 2019, pinatalsik siya ng militar matapos ang mga buwan ng protesta at nakakulong pa rin hanggang ngayon. Bashar al-Assad. Naging president ng Syria si Bashar al-Assad ng mahigit 24 years mula July 2000 hanggang December 2024. Pumalit siya matapos mamatay ang kanyang ama na si Hafez al-Assad. Binago pa ang constitution para ma-qualify siya at na-elect siya sa isang referendum noong July 2000. Sa panahon niya ay naging malaking issue ang human rights abuses, malawakang kahirapan at paggamit ng chemical weapons. Tinatayang 13.5 million ang nawalan ng tirahan at naging refugees sa ibang bansa. Nagkaroon ng malawakang protesta at Syrian Civil War noong 2011, ngunit nakasurvive ang kanyang regime sa tulong na rin ng suporta ng Russia at Iran. Noong December 2024 ay nagkaroon ng 12-day military offensive ang opposition na nagpabagsak sa kanyang gobyerno kaya tumakas siya papunta sa Russia. Nicolas Maduro. Naging president ng Venezuela si Nicolas Maduro ng halos 13 years mula April 2013 hanggang January 2026. Isa siyang dating bus driver, bodyguard hanggang sa naging vice president. Nanalo siya sa April 2013 elections at naupo bilang presidente ng Venezuela. Sa panahon niya ay naranasan ng Venezuela ang malawakang kahirapan, kakulangan sa basic goods at hyperinflation kaya sobrang bumaba ang halaga ng kanilang pera. Umabot sa 7.9 million ang Venezuelan refugees at migrants worldwide. Ayon sa reports, ay natalo siya sa July 2024 presidential elections ngunit tumanggi siyang bumaba sa pwesto. Meron siyang warrant of arrest sa New York, USA sa kasong narco-terrorism conspiracy o pagpapatakbo ng gobyernong sumusuporta sa paggawa ng ilegal na drogang ibinebenta sa US. Naglabas pa ng $50 million na pabuya para sa kanyang pagkakahuli. Noong January 2026 ay sinalakay ng US military ang Venezuela at dinakip si Maduro sa kanyang bahay at dinala sa New York para harapin ang kanyang kaso. Kung ikaw ang papipiliin, pabor ka ba na magkaroon ng iisang leader na nakaupo ng matagal na panahon? O mas maganda kung limitado ang termino? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalimutan